Kabanata 641. Nais ni Susan na sabihin na hinahangaan niya siya. Gayunpaman, siya ang hostess kaya't kailangan niyang maging kalmado at sumulat. Kinagat niya ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, "Sect Master Darby, napakaalam mo sa mga forma sayon. Maaari mo ba akong kunin bilang iyong disipulo?" Si Susan ay palaging interesado sa mga forma sayon, at palaging hinahangaan niya si Indomitable Darby. Dahil maibabahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo ng liryo ng Snow nang walang kahirap-hirap, nais niyang maging estudyante niya. Ang Indomitable Darby ay ang sect master ng Elysium Gate. Walang mali para sa kanya na maging estudyante niya. Ano? Gusto ni Tia Susan na maging estudyante ko? Naisip ni Daryl. Hindi alam ni Daryl kung paano ito tutugon. Dapat ay nagbibiro ka, mistress. Matalino ka at matalino, hindi ako kwalipikadong maging guro. Kung ano ang isang biro. Kung tatanggapin niya si Susan bilang kanyang mag-aaral, masalimuot nito ang kanilang relasyon. Masyado kang mahinhin. Taos puso akong nagnanais na maging estudyante mo. Inaasahan kong matatanggap mo ako. Lumuhad si Susan at yumuko kay Daryl, hindi niya kayang mawala ang pagkakataon. Mistress Carter, sinubukan kaagad ni Daryl na alalayan siya. Kinagat ni Susan ang labi at hinawakan ang mga binti ni Daryl. Sect Master Darby, mangyaring tanggapin ako bilang isang mag-aaral. Mangyaring. Pinakiusapan siya ni Susan, at hindi na nakatiis si Daryl. Walang magawa si Daryl kundi ang tumanggo lamang. Mabuti naman. Natuwa si Susan nang marinig iyon. Mabilis siyang yumuko kay Daryl. Mangyaring tanggapin ang isang bow mula sa iyong alagad, guro. Mabuti yan. Mangyaring tumayo ka. Mabilis na tinulungan siya ni Daryl at sinabi, "Gabi na talaga, dapat na akong umalis. Tuturuan kita ng mga formation kapag nagkita ulit tayo. Kailangan kong pumunta ngayon." Binuksan ni Daryl ang pinto at umalis. "Hayaan mo akong palabasin ka, guro," nakangiting sabi ni Susan. "Hindi kinakailangan iyon," sabi ni Daryl bago siya. Agad na umalis. Masyadong masaya si Susan. Hindi lamang niya nakilala si Indomitable Darby, ngunit tinanggap din niya siya bilang isang mag-aaral. Sa sandaling umalis si Daryl sa silid ni Susan. Nagtungo siya sa hardin at tinanggal ang itim na balabal at maskara na hindi inakala ni Daryl na ang pangalan ng Indomitable Darby ay aakit ng maraming mga tagahanga. Natuwa siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid. Pasado hating gabi na. Hamyuni si Daryl ng isang kanta habang naglalakad papunta sa kanyang silid at binuksan ang pinto. Narinig ni Daryl ang isang boses kaagad nang pumasok siya sa silid. "Mamamatay ka ngayong gabi, Daryl." Ang dalawang ginang na may mga espada ay sinisingil kay Daryl. Bakit may dalawang babae sa kanyang silid? Nagulat si Daryl. Gayunpaman, iniwasan niya ang atake nila at binuksan ang ilaw. Kapag nakabukas na ang ilaw, malinaw na nakikita sila ni Daryl. Ito ay ang Abbas Mother Serendipity at Megan. Wala kang silbi. Hindi kita kayang patayin sa pagdiriwang. At ngayong tapos na ito, oras na para mamatay ka rin. Malamig na sinabi ni Abbas Mother Serendipity habang nakatitig kay Daryl. Isang insulto sa kanya na ibahagi ang parehong mesa kay Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit Abbas Mother si Serendipity ay pumasok sa kanyang silid sa gabi, ito ay ang pag-atake sa kanya. "Megan, isara ang pinto," utos ni Abbas Mother Serendipity. Nais niyang patayin ang walang silbi na lalaki sa kanyang silid. Sinunod ni Megan ang utos ng kanyang master at pumunta upang i-lock ang pinto. Kabanata 642. Nagpakawala si Daryl ng mahabang buntong hininga. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga kamao niya nang may-lock ni Megan ang pinto. "Mahusay, ayusin natin ito ngayon dahil pareho kayong narito," naisip ni Daryl. Ang Abbas Mother Serendipity ay tumingin kay Daryl at sinimangutan ang kanyang mga mata. Umiling ang espada sa kamay niya. "Tatanggalin kita para sa mas mabuting kabutihan, at tutulungan ang pamilyang Darby na magturo sa iyo ng isang aralin." Sigaw ni Abbas Mother Serendipity habang sinisingil niya si Daryl. Ginamit ng Abbas Mother Serendipity ang lahat ng kanyang puwersa, air-circulated her sword. Sa parehong oras, sinuntok din ni Megan si Daryl. Malamig na ngumiti si Daryl habang tumatayo siya doon. "Tingnan natin kung sino ang nagtuturo kanino ng isang aralin." Malamig na sabi ni Daryl.
Sinimulan niyang tipunin ang kanyang panloob na lakas, at pagkatapos ay lumipat siya kay Megan. Banayad niyang itinaas ang kanyang kamay, at ipinadala ng alon ang espada ni Megan sa mga kamay nito. Masyadong mahina si Megan kung ihahambing kay Daryl. Ang kanya. Bumagsak ang table sa sahig bago pa niya makita ang alinman sa kanyang paggalaw. Mabilis na itinaas ni Daryl ang kanyang kamay upang itatakan ang kanyang akupoint upang siya ay maging galaw. Kapag tapos na siya kay Megan, tumawa si Daryl at inilabas ang kanyang blood-drinking sword at sinimulang labanan laban sa Abba's Mother Serendipity. Malakas na tunog ang narinig nang salubungin ni Daryl ang espada ni Abba's Mother Serendipity. Matapos ang ilang pag-ikot ng labanan, naramdaman ni Abba's Mother Serendipity na may isang bagay na hindi tama. Na-upgrade siya sa level 4 Martial Marquee. Naisip niya. Kahit na siya ay isang level 5 Martial Marquee, hindi niya naramdaman na mayroon siyang anumang kalamangan kaysa kay Daryl. Bigla siyang nakakita ng suntok na dumiretso sa kanya. Dahil sa bilis ng suntok, walang pagpipilian ang Abba's Mother Serendipity kundi ang salubungin ito ng kanyang panloob na lakas. Bang! Nagkasalubong ang parehong kamao, at isang malakas na ingay ang narinig. Ang Abba's Mother Serendipity ay nahulog ng ilang mga hakbang paatras, mukha niyang kakilakilabot. Ang panloob na lakas ni Daryl ay nasa itaas ng Abba's Mother Serendipity. Ikaw, pakiramdam ni Abba's Mother Serendipity ay parang sasabog ang dibdib niya. Tumingin siya kay Daryl, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano magiging posible? Si Daryl ay naging mas malakas sa ilang araw lamang. Ngumiti si Derry at tumingin kay Abba's Mother Serendipity. Hindi mo naman inaasahan yan, di ba? Habang nagsasalita siya, umikot siya patungo sa kanya at tinatakan din ang akupoint ng Abba's Mother Serendipity. Nanginag ang katawan ni Abba's Mother Serendipity, at pagkatapos ay naging hindi siya gumalaw. Nagulat si Megan nang makita ang nangyari, sumigaw siya, "Guro!" Nag-alala si Megan, tinatakan niya ang kanilang mga akupoint. Naging napakalakas ni Daryl. "Ikaw walang silbi bagay." Kinagat ni Megan ang labi. "Pakawalan mo kami." "Pakawalan ka." Kabanata 643. Ngumiti si Daryl, ngunit ang kanyang mga mata ay pula. Naglakad siya papunta kay Megan at sinampal. Sampal. Mayroong isang malaking pulang marka ng kamay sa mukha ni Megan. Ito ay para sa hindi pag-alam kung paano sabihin sa pagitan ng mabuti at kasamaan, sabi ni Daryl habang malamig na nakatingin kay Megan. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga kamao. Siya ay tinatrato siya ng napakahusay at tinulungan siya, binigyan niya pa siya ng maraming godly pills. Kahit na ang kasintahan niya, kinuha ni Kent ang kanyang godly pill. Ano ang nakuha niya bilang kapalit? Tinawag niya itong walang silbi isang kontrabida. Sumigaw si Megan, "How dare you hit me? How dare you say na hindi ko makilala ang mabuti at masama? Wala kang silbi dahil sumali ka sa Eternal Life Sect." Sampal. Binigyan pa siya ni Daryl ng isa pang sampal. "Ito ay para sa iyong pagkamapasalamatan. Palagi akong naging mabait sa iyo, at paano mo ako tratuhin bilang kapalit?" Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang emosyon. Sampal. Isa pang malaking sampal. Bumagsak si Megan sa lupa. Galit na sigaw ni Daryl para ito kay Adina. "Alam mo kung anong isang mabait siyang tao. Gaano ka manggahes na pumatay siya." Sumigaw si Daryl sa tuktok ng kanyang baga. Naalala niya pa kung gaano ang pagkasira ni Chester nang pinatay si Adina. Nanginig si Abba's Mother Serendipity nang makita ang nangyari. Sumigaw siya, "Ikaw ay isang walang silbi na piraso ng She**T. Huwag bitawan ang iyong galit kay Megan, lumapit ka sa akin." Naisip ng Abba's Mother Serendipity na maaari niyang mapupuksa si Daryl, hindi niya inaasahan na na-upgrade niya ng husto ang kanyang kapangyarihan. Nakakahiya na makita si Daryl na hinaamped ang kanyang paboritong estudyante sa harap niya. Huminto si Daryl at lumingon upang tingnan ang Abba's Mother Serendipity. "Manahimik ka nga." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad papunta sa Abba's Mother Serendipity. "Don't you dare touch me. Papatayin kita, Abbas." Nanginginig si Mother Serendipity nang isigaw niya iyon. Huminga ng malalim si Daryl bago siya tumingin kay Abba's Mother Serendipity. Nakasuot siya ng mahabang damit na lila. Kahit na ito ay isang konserbatibong piraso, ipinakita pa rin ito sa kanyang katawan ng perpekto. Ngumiti si Daryl.
Sinabi mo na wala akong silbi. Ano ang tungkol sa iyo? Isang maliit na magnanakaw. Habang nagsasalita siya, nakatitig siya sa Abba's Mother Serendipity. Panahon na para sa Celestial Silkworm Armor at ng Supreme Mystery Script na bumalik sa kanilang tunay na may-ari. Ikaw, kinagat ng labi ni Abba's Mother Serendipity. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Daryl. Inabot niya ang kamay upang maramdaman ang baywang ni Abba's Mother Serendipity hanggang sa mahawakan niya ang Supreme Mystery Script. Alam niyang may itinago siya roon. Tulad ng inaasahan, iyon ang banal na kasulatan na nawala sa kanya. At ang Celestial Silkworm Armor, hulaan ko na nasa katawan mo ito. Oras na ibalik ito sa akin, malamig na sinabi ni Daryl. Inabot ulit ni Daryl papunta sa kanya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Galit na galit si Abba's Mother Serendipity. Ang Celestial Silkworm Armor ay kasama niya, suot niya ito. Paano ito makukuha ni Daryl sa kanya? Habang selyado ang kanyang akupoint, hindi siya makagalaw. Lumapit ang kamay ni Daryl sa kanya. Kabanata 644. Huminto ka. Galit na galit si Abba's Mother Serendipity, at nahihiya din siya. Nasa kanya ang Celestial Silkworm Armor, kaya paano niya hahayaan na tanggalin ito ni Daryl? Ito ay isang malinaw na paglabag sa kanyang privacy. Hahawakan siya ni Daryl kung aalisin niya ang baluti, masisira ang kanyang reputasyon kung kumalat ang balitang iyon. Hindi siya pinansin ni Daryl at patuloy na tinanggal ang kanyang mahabang damit, tatanggalin na niya ang sandata. Papatayin kita, sigaw ni Abba's Mother Serendipity. Galit na galit si Daryl, pumunta siya sa likuran niya at kinatok siya. Ang Abba's Mother Serendipity ay lumuhad sa lupa. Hindi ka karapat-dapat na kausapin ako habang nakatayo. Malamig na tiningnan siya ni Daryl, tapos ganon din ang ginawa niya kay Megan. Lumuhad din si Megan sa lupa. Nagdala ng upuan si Daryl at umupo sa harap nilang dalawa. Galit na galit si Abba's Mother Serendipity, hindi pa siya nakaluhod sa harap ng sino man bago iyon. Daryl. Nakita ni Daryl ang galit ni Abba's Mother Serendipity. Halos mamatay siya nang atakehin siya, kaya't nasiyahan siya nang makita iyon. Ngumiti si Daryl at inabot ang alaga sa Abba's na ina Serendipity na ulo na parabang alaga. Ang Abba's Mother Serendipity ay hindi maaaring kunin kung paano siya tratuhin, galit na sigaw niya kay Daryl. Pinahiya mo ako ngayon, papatayin kita sa hinaharap. Hindi sa tingin mo makukuha mo ang pagkakataong ito. Ngumiti si Daryl. Ang Abba's Mother Serendipity ay nagmatigas pa rin sa kabila ng kanyang selyadong akupoint. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Malamig na sinabi ni Abba's Mother Serendipity. Alam niyang hindi siya madaling palalabasin ni Daryl, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maghirap ng higit na kahihiyan. Ngumiti si Daryl. Ang pagpatay sa iyo ay napakadali sa iyo. Ikaw. Sinira ang ugat ng aking puso sa kasal ni Langley, kaya sa palagay ko babayaran kita ng mabuti. Babazagin ko ang iyong ugat, at pagkatapos ay alisin ang baluti. Ang katawan ni Abba's Mother Serendipity ay nanginginig, ang mukha niya ay mapatla nang sumigaw siya, paano ka manggahid? Siya ay MA Secta Master, kung ang kanyang ugat sa puso ay nasira, hindi niya magawa upang malinang na. Ano ang punto ng pamumuhay noon? Mas gugustuhin niyang mamatay. Bakit hindi ako? Sumagot si Daryl. Sa sumunod na sandali, tinaas ni Daryl ang kamay at sinuntok ang dibdib ni Inang Serendipity. Ang kanyang ugat sa puso ay tiyak na masisira sa isang napakalakas na suntok. Sa sandaling iyon, may sumipa sa pintuan na bukas, ang malakas na iyon ay pinaghiwa-hiwalay ang pinto. Ang malaking anino ay nagmarcha at sinira ang suntok ni Daryl. Ito ay ang master ng Leonard ng Wudang Sect. Malapit din ang silid ni Master Leonard. Narinig niya ang ilang mga ingay, at kaya't sinubukan niyang siyasatin ito. Nang marinig niya ang tinig ni Abba's Mother Serendipity, hindi siya nagatubiling lumusot sa silid upang ihinto ang pag-atake ni Daryl na, walang silbi na piraso ng She-T. Gaano ka manggahez na atake ng Abba's Mother Serendipity? Sigaw ni Master Leonard habang inaatake si Daryl. Inatake ni Master Leonard gamit ang espesyal na kasanayan ng 8 trigrams multiple punch Wudang Sect. Napalipat-lipat ng hangin si Master Leonard dahil lumikha ito ng isang bilog na 8 trigrams. Hindi nagatubiling ipagtanggol ni Daryl ang kanyang sarili. Bang!
Sa sandaling hawakan ang kanilang dalawang kamao, parehong tumaliko pabalik sina Daryl at Master Leonard. Sa teoretikal, hindi may tutugma ni Master Leonard ang kapangyarihan ni Daryl. Gayunpaman, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa 8 trigrams multiple punch at sinimulan lamang ni Daryl na iangat ang kanyang kamao. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nagtalikod paatras, maliwanag kung sino ang mas malakas na tao. Kabanata 645. Master Leonard mabilis na kinuha ang pagkakataon upang palabasin ang dalawang mga akupong pambabae. Hindi siya mapigilan ni Daryl sa oras. Sinira ng Master Leonard ang plano. Hindi naging madali para kay Daryl na makahanap ng isang pagkakataon upang talunin ang Abbas Mother Serendipity. Sarkastikong tumawa si Daryl. Wow, hindi ko alam na si Master Leonard at Abbas Mother Serendipity ay nasa isang malapit na relasyon. Ginaya ni Yvette si Indomitable Darby sa Wishang Star Tower at nakuha ang mga miyembro mula sa lahat ng mga sekta. Pagkatapos ay pinagawa niya ang Abbas Mother Serendipity sa isang seremonya sa kasal kasama si Master Leonard. Narinig ng lahat ang tungkol doon. Walang nang ahas na banggitin ito dahil sa ugali ni Abbas Mother Serendipity. Tumawa si Daryl. Parang pareho kayo ng malapit. Palaging tumatakbo ang asawa kapag ang asawa ay nasa gulo. Gaano ka kamahal, Daryl? Nanginig si Abbas Mother Serendipity habang nakatingin kay Master Leonard. Kung bakit ikaw ay dito. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Hindi alam ni Master Leonard kung paano ito tutugon. Ang Abbas Mother Serendipity ay sobrang katawa-tawa. Narito ako upang tulungan siya, hindi lamang niya pinahalagahan ang aking pagsisikap, ngunit tinatawagan din niya ako isang abalang katawan, naisip ni Master Leonard. Maghihiganti ako, Daryl. Tumingin si Abbas Mother Serendipity kay Megan at sinabing, halika na. Umalis ang mga kababaihan habang si Master Leonard ay pumasa sa likuran nila. Hawak ni Daryl ang kanyang mga kamao, namumula ang mga mata niya. Kinuha lamang niya ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan, ang Celestial Silkworm Armor ay kasama pa rin ng Abbas Mother Serendipity. Ayaw na ayaw niya. Pumunta sila. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi hayaan silang umalis. Si Master Leonard, Abbas Mother Serendipity at Megan ay hindi kanyang mga tugma. Gayunpaman, upang manalo, kakailanganin niyang gamitin ang kanyang natatanging mga kasanayan. Ilalagay ang lahat sa alerto. Ang 6 na sekta ay tiyak na nasa panig ng Abbas Ina Serendipity. Hindi niya magagawang talunin ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl, naiinis siya nang makita sila. Umalis ka na. Lalo siyang nagalit nang maalala niya na pinatay ni Megan ang asawa ng kanyang kapatid sa Eternal Life Island. Tumunog. Tumunog. Nagsimulang tumunog ang cellphone ni Daryl sa oras na iyon. Bamaantong hininga si Daryl at nagpas siyang huwag nang isipin ang tungkol sa Abbas Mother Serendipity. Nilabas niya ang cellphone niya. Gabi na ng gabi, sino ang maghahanap sa kanya sa oras na iyon? Ipinakita ng screen na ito ay Skyler. Si Skyler ay ang master ng sektor ng Grandmaster Heaven Cult. Naipasa na niya ang titulong Sect Master kay Daryl nang gawin niya para sa kanya ang Heaven Cult Elixir. Nang si Daryl ay ginawang Elder Master, ibinalik niya ang titulong Sect Master kay Skyler. Bakit siya tatawagan ni Skyler? Matagal na silang hindi nag-contact. Sinagot ni Daryl ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, narinig niya ang gulat na boses ni Skyler. Kapatid Daryl. Sa wakas nagawa kong makakuha ng hawakan ka, may isang kakile-kilabot na nangyari sa Elysian Island. May isang kakile-kilabot na nangyari. Gulat na gulat si Daryl nang marinig iyon. Pagkatapos sinabi ni Skyler, nagkaroon ng apoy sa Elysian Island ilang araw na ang nakakalipas. Lahat ng mga bahay ay nasunog. Ang Cult Mistress ay namatay sa apoy, at ang Grandmaster of Heaven ay nasalanta tungkol dito. Sekta ng ilang araw ngayon. Napakagulo dito sa ngayon. Ikaw ang Elder Master, Brother Daryl. Kaya, ikaw lamang ang may karapatang maging pansamantalang Grandmaster ng langit upang pamahalaan ang sekta. Ang Cult Mistress ay namatay sa sunog. She asterisk T. Iyon ang dahilan para sa kanyang hindi maayos na isip. Nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. Hinawakan ni Daryl ang noo at sinabing, mabuti, naiintindihan ko. Pagkatapos, binaba niya ang tawag.
Ang apoy sa Elysian Island ay ideya ni Monica. Tila ang plano ay ganap na naisakatuparan, ang buong Grandmaster Heaven cult ang nag-isip nito. Siya ay patay na. Dapat niyang makilala ang cult mistress, ngunit na-miss niya iyon, ginugol niya ang kanyang oras sa paglilinang sa sinaunang libingan. Matapos niyang umalis sa libingan, dumiretso siya sa birthday party ni Sarah. Ganap na niyang kinalimutan ang tungkol sa kanya. Kabanata 646. Ang cult mistress ay dapat na nasiyahan. Nag-alala si Daryl, wala siyang ideya kung nasaan ang cult mistress sa sandaling iyon. Kapag umalis siya sa Elysian Island, tiyak na pupunta siya sa Donghai City upang hanapin ako. At hindi pa ako nakakabalik sa Donghai City ng ilang araw ngayon. Nagtataka ako kung ano ang ginawa niya nang hindi niya ako makita. Naisip ni Daryl. Nag-alala si Derry, lumabas na siya agad ng kwarto. Sumipol siya sa snow agila at agad na bumalik sa Donghai City. Hindi mapalagay si Daryl sa buong paglalakbay. Ang mga imahe ng cult mistress ay pumuno sa kanyang isipan. Nabuntis din siya, kaya, sana, ayos lang siya. Sa Eme Mountain. Ang gusali ay matatagpuan sa kalagitnaan ng seksyon ng bundok, ito ay isang sinaunang gusali, at ito ang lokasyon ng Eme sekta, isa sa 6 na sekta. Sa loob ng libu-libong taon, gumawa ang Eme sekta. Maraming babaeng pinuno. Mayroong kahit isang bulong-bulungan na ang nag-iisang babaeng emperador sa kasaysayan, Lady Wu, ay ang 26th sect master ni Eme sect. Ang kanilang sect master ay ang kasumpa-sumpang Diyosa, si Aurora Hansen, at siya ang ika-37 sekta ng sekta. Dahil sa kanyang natatanging kasanayan, ang Icy Dragon Punch, nakilala rin siya bilang Ice Lady Goddess. Ang Icy Dragon Punch ay isang bihirang kasanayan, ngunit napakalakas din ito. Ang alamat tungkol sa Ice Lady Goddess ay isang insidente na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa Emel Mountain dahil sa pare-pareho ng malakas na ulan. Ang lahat ng mga taga-baryo sa ilalim ng bundok ay nagduse dahil ang karamihan sa kanila ay mga magsasaka ng prutas. Dahil sa pagguho ng lupa, ang transportasyon ay malubhang naapektuhan din. Karamihan sa mga prutas ay namatay bago sila may padala sa merkado. Nang marinig ni Aurora ang tungkol doon, ginamit niya ang Icy Dragon Punch upang masira ang bundok sa kalahati upang magamit ito ng mga magsasaka para sa logistics. 5 taon na ang nakalilipas, at pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao. Natapos niya ang bundok sa kalahati sa isang suntok lamang. Sa isa sa mga bulwagan ng gusali ng Eme sekta. Naupo si Aurora sa Phoenix chair. Siya ay tumingin tungkol sa 3 o taong gulang, at siya ay nagsuot ng isang lilang damit, mukha siyang matikas na parang isang Diyosa. Siya rin ay isang level 4 martial saint. Matapos ang isang mahabang panahon ng paglilinang, sa wakas nakakamit ni Aurora ang kanyang pag-upgrade. Iyon ang unang araw pagkatapos ng kanyang pag-upgrade, at mukhang malamig siya tulad ng dati niyang ginagawa. Nasa harapan niya si Inang Serendipity. Sect Master, dapat patayin natin si Daryl. Sinabi ng Abbas Mother Serendipity. Sumugod siya pabalik sa Eme Mountain nang malaman niya na natapos na ni Aurora ang kanyang pagbubungkal. Pagkatapos sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng kahihiyang na dinanas niya sa kamay ni Daryl. Naupo roon si Aurora at sinabi, Daryl. Siya ba ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo, lumabag sa kanyang mga kapatid, sumali sa Eternal Life Palace Sect at pinahiya ka? Oo, siya yun. Abbas Ina Serendipity. Bumantong hininga. Galit na galit siya nang maalala na kailangan niyang lumuhad sa harap ni Daryl at tinapik niya ang buhok niya. Kinakagat ng labi ni Ina Serendipity ang kanyang mga labi. Sect Master, siya ay isang walang silbi na piraso ng She Asterisk T. Mayroon din siyang kasamang Supreme Mystery Script. Ang banal na kasulatan ay hindi maaaring nasa kamay ng isang walang silbi na tao. Tama, mahinahon na sagot ni Aurora. Huwag nating pag-usapan ang tungkol sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari noong ako ay nasa paglilinang. Ang Abbas Mother Serendipity ay tumango at nagpatuloy na sabihin. Sect Master, ang pinaka-kritikal na pag-unlad ay ang World Universe na malamang na pumasok sa isang labanan sa bagong daigdig. Sa kabilang banda, sa tanggapan ng pampanguluhan ng Great West Real Estate sa Donghai City. Alas 6 ng umaga, at nag-alala si Daryl sa kanyang lamesa, masunuri na tumayo si Jade sa tabi niya.
Tinawag ni Daryl si Jade ng madaling araw nang nakahiga pa siya. Naririnig niya na si Daryl ay sabik na sabik. Sumugod siya sa kumpanya, ni hindi siya nag-aksaya ng oras sa make-up. Gayunpaman, maganda pa rin ang hitsura niya nang wala ito. Ikuha mo ako ng pintor, at dalian mo, utos ni Derry. Kabanata 647. Si Daryl ay hindi kailanman kumuha ng anumang larawan ni Monica. Ang tanging paraan upang hanapin si Monica ay upang makakuha ng isang pintor upang iguhit ang kanyang larawan. Walang ibang paraan. Kinuha ni Jade ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Siya ang pangkalahatang tagapamahala ng Winden Group. Sikat din siya sa Donghai City. Wala pang isang oras, may dumating na pintor sa kanyang opisina. Sinimulan ng pintor ang kanyang pagguhit batay sa pagsasalarawan ni Daryl na pandiwang. Pagkatapos ng ilang fine-tunang, tapos na ang portrait. Ang larawan ay katulad ng kay Monica. Agad na umalis si Daryl sa Great West Real Estate pagkatapos niyang magkaroon ng larawan. Nag-snap siya ng isang larawan at ipinadala ito sa Dixon Quadruplets. Haantong sila sa mga miyembro ng Elysium Gate upang simulan ang kanilang paghahanap para sa cult mistress, ngunit partikular na sinabi sa kanila ni Daryl na maging mababang profile. Kailangan nilang gawin iyon ng may pag-iingat habang si Monica ay ang cult mistress. Hindi nila nais na alerto ang Grandmaster Heaven Cult. Kapag naibigay na niya ang kanyang mga tagubilin, kinuha niya ang larawan at nagtungo sa pinakaabalang kalye ng Donghai City. Nais niyang ipakita ang larawan sa lahat ng nakakasalubong niya kung sakaling nakita siya nito. Kahit na parang nakakaloko ito ang pinakamabisang paraan upang magawa ito. Ang cult mistress ay isang napakarilag na babae, sino mang nakilala niya ay tiyak na maaalala siya. Ito ay taglagas at naging mas malamig. Tumayo si Daryl sa kalye at sinimulang tanungin ang lahat na nakilala niya upang ipakita sa kanila ang larawan. Matapos ang ilang oras, tinanong ni Daryl ang hindi mabilang na mga tao, manhid ang kanyang mga binti, ngunit wala siyang nakuhang balita tungkol sa kanya. Gabi na, at si Daryl ay tumayo sa gitna ng kalsada sa kawalan ng pag-asa. Mayroon siyang makakain sa kanyang kamay, ngunit siya ay nababagabag at puno ng panghihinayang. Hindi siya kumakain o nakainom ng anuman sa buong araw, wala naman siyang ganang kumain. Ang lungsod ng Donghai ay isang malaking lungsod, ito ay halos imposible upang matugunan ang cult mistress. Ang cult mistress ay naninirahan sa Elysian Island, bago siya sa Donghai City. Wala siyang mapupuntahan, at siya ay nagdadalang tao sa kanyang anak. Masisira siya kung may mangyari sa kanya. Nagpanik si Daryl. Itinapon niya ang kanyang pagkain at ipinagpatuloy ang paghahanap gamit ang larawan sa kanyang kamay. Naging madilim ang araw, at may mas kaunting mga tao sa kalye. Ilang pangkat lamang ng mga kabataan ang naglalakad sa kalsada. Hindi kalayuan, isang pangkat ng mga kabataan ang dumaan. Ang ilan sa kanila ay naninigarilyo, ang ilan ay may mga tato sa buong katawan at may kulay na buhok, habang ang ilan ay mayroong mga stud sa tainga. Lahat sila mukhang cheesy. Walang balak si Daryl na lumapit sa kanila, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Ipinakita niya sa kanila ang larawan at tinanong sila kung nakita nila ang ginang dito. Inilahad niya ang larawan habang kausap niya ang mga ito. Gayunpaman, wala siyang pag-asa tungkol dito. Nakakagulat nang makita nila ang larawan, nagkatinginan sila at nagtawanan. Hindi ba siya ang bagong waitress sa Secret Garden? Nagtawanan silang lahat. Ano? Nakita na nila siya. Natuwa si Daryl. Tinanong niya, lihim na hardin. Nasaan ang lugar na ito? Ang isa sa mga kabataang may kulay buhok na buhok ay sumagot, kaibigan ko, tinanong mo ang tamang tao. Kami ay regular sa Secret Garden. Ito ay isang bagong bar malapit sa Millennium Mall. Ang kapaligiran ay medyo maganda. Muli nilang tiningnan ang larawan at nagpatuloy na sinasabi, ang babaeng nasa larawan ay ang pinakamagandang tagapagsilbi doon. Napaka-sexy ng kanyang katawan. Siya ang naging nangungunang tagapagsilbi sa loob lamang ng ilang araw. Karamihan sa mayaman at tanyag ay pupunta doon at humiling para sa kanyang serbisyo. Ang blonde na binata ay tumingin kay Daryl at sinabi, kapatid, hinahanap mo ba ang kanyang serbisyo? Ang sarap mo, ano? Naging blanko ang isip ni Daryl. Kabanata 648. Sa lihim na Garden Karaoke Bar sa Donghai City.
Ang bar ay matatagpuan sa isang abalang kalye, at bumubukas ito hindi pa masyadong matagal. Ito rin ang pinakamalaking bar ng Donghai City. Sa antas ng bar ng 3 deluxe suite. Ang deluxe suite ay may ilang daang square ang lapad. Mayroong isang counter ng alak, isang lugar ng pagtulog, nangungunang notch na sound system at pinakamahalaga, isang maliit na dancing pool. Ang bar ay may napakahusay na lugar at ang kanilang oras-oras na rate ay halos 50,000 pera. Maliban sa mga mayayamang pamilya, wala talagang makakaya. Sa sandaling iyon, ang suite ay napapalibutan ng 12 ng mga tanod na nakasuot ng itim na demanda, ang mga ito ay kahanga-hanga. Lahat sila ay naroon upang protektahan ang isang tao na si Dalton Zander mula sa Dalton Entertainment. Matapos ang insidente sa pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival ng Donghai City kung saan nagbuhos si Daryl ng ihi sa buong Dalton, napagtanto niya ang kahalagahan ng mga tanod. Lahat ng kanyang mga tauhan ay malaki ang bayad at lahat sila ay may karanasan na magsasaka. Umupo si Dalton sa sofa, at may hawak siyang isang baso ng pulang alak, nandoon siya para mag-enjoy. Ang ilang mga kababaihan ay nakaupo sa tabi niya, at lahat sila ay mga magagandang babae. Sila ang mga artista ng Dalton Entertainment. Ang ilang mga may-ari mula sa mas maliit na mga kumpanya ng aliwan ay naroon din. Dahil nabangkarote ang Platinum Corporation, sinakop ng Dalton Entertainment ang karamihan sa mga mapagkukunan ng Donghai City. Makalipas ang maikling panahon lamang, ang kumpanya ng aliwan ni Dalton ay kilalang-kilala sa industriya ng aliwan. Ipinagmamalaki ni Dalton ang katotohanan iyon. Sa sandaling iyon, si Dalton ay may isang baso ng pulang alak, at ngumiti siya habang nakatingin sa waitress na nasa harapan niya. Ang waitress ay may isang perpektong katawan at tampok, siya ay tumingin napaka-elegante. Agad na naaakit sa kanya si Dalton. Ang babaeng iyon ay si Monica. Ang ganda naman. Humigop si Dalton ng kanyang alak at sinimulang suriin si Monica. Nandoon si Dalton sapagkat narinig niya ang tungkol sa magandang tagapagsilbi. Napakaakit niya kay Monica nang makita siya nito. Napakaganda niya. Paano magkakaroon ng isang magandang ginang? Ang lahat ng kanyang mga artista na babae ay mukhang napaka-ordinary kung ihahambing sa kanya. Ang titig ni Dalton ay nakaramdam ng pagkabagabag kay Monica. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang kanyang manager na si Jeanette ay inatasan siyang maghatid ng deluxe suite. Hindi na ito maaaring tanggihan dahil iyon ang kanyang trabaho. Tumayo si Jeanette sa tabi ni Dalton at ngumiti. Pangulong Dalton, kung masaya ka kasama siya, hahayaan ko siyang maghatid sa iyo ngayon. Tuwang-tuwa si Jeanette. Si Monica ay kumita ng napakaraming pera para sa kanya, at maging si Pangulong Dalton ay nagustuhan siya. Si Dalton ang nangungunang boss ng industriya ng entertainment. Kung nasiyahan siya sa serbisyo, magiging regular siya roon. Pagkatapos, kumita si Jeanette ng maraming komisyon mula sa kanyang pagtangkilik. Tuwang-tuwa siya sa prospect na iyon. Kabanata 649. Tumanggo si Dalton, hindi nawala sa kanyang paningin ang katawan ni Monica. Ngumiti si Dalton at tinanong, Manager Jeanette, narinig ko na ang magandang babaeng ito ay maghahain lamang ng mga prutas at kumakanta. Gumagawa ba siya ng isang pagbubukod at uminom kasama ako? Natigilan si Jeanette, ngunit ngumiti siya at sinabi, Pangulong Dalton, ikaw ay isang espesyal na panauhin dito. Siyempre, maaari siyang gumawa ng isang pagbubukod. Karangalan ni Monica na makipag-inuman sa iyo. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Monica at hiniling na ihain kay Dalton ng inumin. Kinagat ni Monica ang kanyang labi at sinabing, Manager Jeanette, napagkasunduan namin na hindi ako kakainom kasama ang mga panauhin. Sa unang araw ng trabaho, naramdaman ni Monica na may isang bagay na hindi tama. Palaging titingnan siya ng panauhing parang hubad. Lahat ng kanilang mga titig ay pakiramdam niya ay hindi komportable. Nais ni Monica na umalis sa lugar, ngunit saan siya pupunta? Napakalaki ng lungsod ng Donghai, at wala siyang pera. Kasama siya. Saan niya mahahanap si Daryl? Inirekomenda ng hipag ni Daryl ang lugar, kaya't hindi ito dapat maging napakasama. Sa unang araw ng trabaho, sinabi ni Monica kay Jeanette na hindi siya kailanman umiinom kasama ang mga panauhin, at pumayag si Jeanette doon. Bakit siya babalik sa kanyang mga sinabi? Si Monica ay palaging nasa pedestal, paano siya makakapag-inuman sa mga panauhin? Tumawa si Jeanette at sinabing, ano pa ang hinihintay mo?
Pangulong Dalton. Nagtatrabaho ka dito ng ilang araw ngayon. Ilan sa mga panauhing nagalit dahil tumanggi kang uminom kasama nila. Mapapatawad kita sa mga pangyayaring iyon, ngunit ngayon, dapat kang uminom kasama si Pangulong Dalton. Naiintindihan mo ba ako? Si Dalton ay ang minahan ng ginto ni Janet. Kung mapapanatili niya ang gayong panauhin, magkakaroon siya ng malaking halaga. Kahit na ano, dapat dalhin ni Monica ang inumin na iyon. Kinagat ni Monica ang labi niya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos bulong sa kanya ni Janet, kahit na ano, dapat mong tanggapin ang inumin. Alam mo ba kung sino si Mr. Dalton? Kung hindi mo ito inumin, hindi ka maaaring manatili dito. Umalis ka, at hindi mo makukuha ang iyong sahod. Pagkatapos, tinulak niya si Monica papunta sa panauhin. Kinagat ni Monica ang labi. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, kinuha niya ang baso at tumingin kay Dalton. Salamat sa pagpunta mo rito, boss. Cheers. Humigop si Monica ng kaunting inumin, talagang nag-aatubili siyang tanggapin ang inumin, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi man, tatanggalin siya at hindi matatanggap ang kanyang sahod. Kailangan niya ang trabahong mabubuhay. Humigop lang si Monica dahil buntis siya. Oh, gaano kabastusan. Dapat mong tapusin ang buong baso. Hindi masayang sinabi ni Janet habang nakakunot ang kanyang mga mata. Tumawa si Dalton. Mabuti naman. Ito ang unang pagkakataon para sa ating kagandahan dito, kaya't naiintindihan ito. Tinapik ni Dalton ang sofa sa tabi niya at sinabi kay Monica, magandang lady, halika at umupo ka. Huwag kang mahiya, napakamagiliw kong tao. Pagkatapos ay tumawa siya. Kinagat ni Monica ang labi at umupo sa tabi niya. Agad na pinalupot ni Dalton ang mga braso sa baywang at sinabing, magandang ginang, huwag ka lang umupo sa sofa, umupo ka rito. Ngumiti siya at tinuro ang kandanggan niya. Kabanata 650. Mangyaring maging magalang. Galit na galit si Monica, inilayo niya ang braso ni Dalton at pinanatili ang distansya sa pagitan nila sa sofa. Fine, fine, magiging magalang ako. Tumawa si Dalton at saka itinaas ang kanyang baso ng alak para humigop habang nakatingin kay Monica. Kumaway si Dalton kay Janet. Mabilis na lumakad si Janet at tinanong, Pangulong Dalton, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tumawa si Dalton at sinabing, Janet, sayang ang panatilihin dito ang magandang babaeng ito bilang isang waitress. Gusto kong bilhin ang kanyang kontrata at gawin siyang artista sa aking kumpanya. Nag-aalangan si Janet habang nakangiti. Pangulong Dalton, natatakot ako na hindi ito angkop. Kailangan ni Janet si Monica upang akitin ang higit pang mga customer sa kanyang bar. Umiling si Dalton at kumuha ng isang diamante card ng Amethyst Bank mula sa kanyang wallet. Bibigyan kita ng 10 milyong pera, at umalis siya kasama ko. Ano? 10 milyong pera. Natigilan si Janet. Tapos ngumiti siya sa kanya. Napaka mapagbigay nito sa iyo, Pangulong Dalton. Mabuti kung gayon, ibibigay ko siya sa iyo. Tuwang-tuwa si Janet, ngayon lang siya nagkaroon ng kayamanan. Gusto niyang tumawa ng malakas. Lumapit si Dalton kay Monica at ngumiti. Magandang lady, sa iyong mga katangian, masisiguro ko sa iyo na magiging sikat ka sa industriya ng entertainment. Huwag kang mag-alala, nangangako akong bibigyan kita ng lahat ng pinakamahuhusay na mapagkukunan sa aking kumpanya. Galit na galit ang natitirang mga artista doon nang marinig iyon. President Dalton, hindi iyon patas. Paano naman tayo? Oo, siya ay isang waitress lamang, ano ang magagawa niya? Walang pasensya na sinabi ni Dalton, manahimik kayo lahat. Wala sa kanila ang may kukumpara kay Monica. Ngumiti si Dalton at tumingin kay Monica na may pag-aalala. Beautiful lady, nasa sabik ka ba? Huwag kang mag-alala, sinisiguro ko sa iyo, sisikat ka sa lalong madaling panahon. Mayroong isang reality program na tinatawag na Birth of a Star, at gagawin ko. Magpatala ka dito. Bakit hindi natin dalhin ang pag-uusap sa kabilang silid tulugan upang pag-usapan pa? Inikat ni Dalton ang braso sa baywang ni Monica. Sa isipan niya, gaano man kaganda ang isang ginang, lahat sila ay maaaring matukso na maging isang bituin. Ito ay pangarap ng karamihan sa mga kababaihan. Tiwala siyang si Monica ay nagpanggap lamang na puro siya. Dapat ay nadama niya ang kasiyahan, iyon ang dahilan kung bakit sinimulan niyang samantalahin siya. Ikaw. Hindi na nakatiis si Monica.
Nagpumiglas siyang alisin ang mga braso at sumigaw, mangyaring magalang. Wow! Nagulat ang lahat sa suite. Nababaliw na ba siya?